Mapagpalang araw mga survivor. Isa nga po ito sa mga bahagi na nag-uumpisa po ang aking araw. Alas 5 pa nga lang po ng umaga ay bumangon na po ako para po ipagplansya po ng uniform ang mga anak ko nga po. Dalawa nga po silang nag-aaral. Isa nga pong high school, grade 9 at isa pong elementary po, grade 1 po. Malaki nga po ang agwat nila. Ang panganay ko po ay babae at yung bunso ko naman po ay lalaki. Naalala ko nga po yung mga panahon nag-aaral pa po ako noon. Nung simula po nung nag-aaral po ako ng elementary, hindi ko po naranasan yung nagpapaasikaso po ako sa nanay ko. Pagkagigising po ako sa umaga, yung uniform ko po na nilaban po ng nanay ko noon, hindi na po yung pinaplansya. Diretso na po yung suot. Sanay na po ako sa ganun. Nung araw po kasi hindi naman po talaga kami maluho po sa mga ganung bagay kasi naiintindihan ko naman po yung buhay namin dahil yung nanay ko po talaga po naghahanap buhay po yun. Tapos po habang nasa bahay po kami nag-aaral, wala po siya sa bahay. Ganun po kasi ang buhay namin. Tapos minsan nga po kinakwento ko sa anak ko na nag-aral ako anak nung high school ako pero binibigyan naman ako ng baon ng lola mo. Hindi naman sapat talaga yun sa gastos ko dahil naiintindihan ko naman yung mama ko kasi solo parent po siya dahil nagkahiwalay nga po sila ng tatay ko. Ang ginagawa ko anak noon, nagtitinda ako sa school, hindi alam yun ng lola mo. Tapos pag bakasyon nagtatrabaho ko sa palengke, tapos ayun yung ginagastos ko doon, yung kinikita ko doon sa pinagtitindahan ko, ayun yung binibili ko ng gamit ko pagpasukan namin. Tapos yung mga ekstrang kinikita ko sa eskwelahan kasi may mga kaklase po ako na hindi po tamad, ayaw po nilang gumawa ng assignments nila or gumawa po ng mga projects. Ako po yung gumagawa para sa kanila po. Medyo nga parang nag-aano yung nangungusinti po ako sa kanila pero po binibigyan naman po nila ako ng kaunting halaga po para po bayad po nila dun sa pinagpagawa po nila. Nakakatuwa lang po na nakatapos po ako ng pag-aaral ko na hindi ko po pinasakit yung ulo ang nanay ko kasi nauunawaan ko po yung kalagayan ng nanay ko bilang isang solo parent po. Mahirap po para sa kanya na pinag-aaralan niya po kami, binubuhay niya po kami, ginagastusan niya po kami nang siya lang po mag-isa. Napakahirap po nun. Ilan po kasi kayo magkakapatid? 6 po kami magkakapatid. Yung 3 po dun sa 6 namin magkakapatid, yung 3 po dun ay may mga asawa na po noon, tapos yung iba po nag-aaral pa po. Kaya syempre bilang solo parent po talagang wala po siyang ibang makakapitan kundi yung sarili niya lang po. Pagka uwi ko nga po noon galing eskwelahan, pagka yung wala po yung mama ko, yung damit ko po na yung uniform ko po, nilalaban ko pa po yung para kinabukasan po maisusuot ko naman po siya. Pag nandiyan naman po yung mama ko at wala naman po siyang trabaho, siya naman po yung naglalaban ng uniform po namin at mga damit po namin. At habang nga po napagkwentuhan po, gumagaya po yung mga anak ko dyan, minom na po ako ng maligang na tubig. Alas 6 po kasi ang pasok ng panganay ko pong anak. Pagkatapos naman po niyang gumayak at pumasok po sa eskwelahan, gigisingin ko naman po yung bunso ko para po gumayak naman po sa pagpasok kasi alas 7 naman po ang pasok. Malapit lang naman po yung eskwelahan ng bunso ko dito lang, nilalakad lang naman po siya. Kaya pinapasabay ko na lang po sa mga estudyante po na kapitbahay po namin na dito po nag-aaral. Basta ginagaya ko lang po sa umaga. Bago nga po umalis ang panganay ko, ay may papusakan ng konting halaga po, pandagdag lang daw po niya sa ibabao niya kasi nanghihingi po yan sa papa niya dumadaan po sa tindahan ng biyanan ko po. Nagtitinda po kasi yung asawa ko po, lumadaan po siya doon para humingi po ng baon. Humingi naman po siya ng pandagdag para daw po may bibilin daw po siya na project po sa eskwelahan. May biyaya pa naman po na ipinagkakaloob sa akin ng Panginoon Diyos po.
Ngayon po kasi ang ginagawa ko po talaga online selling lang po talaga sa nag-agent po ako sa telecom po, like PLDT po. Tapos po pag nakabitan po sila, doon po ako nagkakaroon ng kita po. Parang commission based lang po yung akin. Ganun lang po yung ginagawa ko. Ito nga po ang bunso ko nga po, gumagayak na po yan para nga po pumasok ay kumakain na nga po. Sabi niya, mama, videohan mo ko. Binidyo ko nga. Makulit po talaga kasi yan. Tapos piniplex niya nga po yung kanyang relo daw. Yung relo po na binigay ng tito niya na hindi naman po umaandar. Sabi niya, gusto niya suotin kahit daw sira. Susuotin daw niya sa eskwelahan. At pagkatapos naman pong kumain ng bunso ko, pinaganda ko naman po siya ng sipilyo at magtututbrush siya nga po yan. Hindi po yan katulad ng panganay kong anak. Yung panganay ko pong anak kasi maliligo po muna yan bago kumain. Ayun naman po talaga ang tama. Dapat maliligo po muna tayo talaga bago po tayo kumain. Ayan po kasi siya, pagkagising niya po sa umaga, ang gagawin po niyang kakain po muna bago maligo. Bago nga po yan magsipilyo, marami pa pong pasakali daw. Marami daw toothpaste ang nilagay ko sa toothbrush niya. Ayaw nga po ng maraming toothpaste. Konti nga lang po nilalagay niya sa toothbrush niya pag nagsisipilyo siya. At naanghangan nga po siya sa toothpaste na ginagamit po namin. Hindi ko nga po na-videohan pa yung iba po kasi medyo po talagang nalobat nga po yung cellphone ko. Ayun lamang po mga ka-survivor. Salamat po sa panonood.